Nagsalita na po si Coach Chot Reyes matapos mong talunin ng Italy sa pamamagitan ng matindi at umaatikabong 17 3-point shots. Grabe, no? Nagbigay din po siya ng pahayag tungkol kay Renz Abando. So sisilipin po natin kung ano ang kanyang nakita dito kay Renz. Tutukan po natin yan. And si Renz Abando, ano ang kanyang saloobin matapos pagtiwalaan ni Coach Chot Reyes ng maraming minuto sa loob ng court. Sisilipin po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan dito sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo po yung ating palabas. Kung medyo mahirap ang subscription, siguro kahit isang like or isang share na lang po yan. Maraming salamat po. Nabigyan po ng pagkakataon si Renz Abando na magpamalas ng talino laban dito sa Italy. Ano ang masasabi niya tungkol dito kahit natalo sila sa bakbakan? Ito po ang sinabi ni Renz Abando sa report ng Spin. Ang tagal ko din pong naghintay. Medyo nakaka-frustrate din minsan, pero hindi ito yung time para magtampo at magalit. Alam nyo, maganda yung attitude ni Renz Abando kasi kahit medyo na sideline talaga siya sa mga naunang bakbakan, hindi po siya yung tipo ng player na magtatampo kagad, di ba? Hinintay niya talaga yung tamang pagkakataon para ipakita kung ano kaya niyang gawin. Hindi naman siya nabigo, di ba? Nakita ng lahat kung ano yung kanyang kakayahan. Maging si Coach Chot Reyes, alam ko nasiyahan din siya kasi nakita niya yung magandang inilabas ni Renz Abando versus Italy. Sa tingin ba ni Renz Abando satisfied ang viewers, lalo na ang kanyang supporters sa kanyang pinakita? Ito po ang sinabi niya sa report ng Spin. Maraming pagkukulang at feeling ko kasi nadismaya ko sila, pero siguro sa susunod, pagbubutihin ko pa yan. Isa po yan sa mga naging pahayag ni Renz Abando kagabi matapos po ang naging bakbakan versus Italy. Pero ano nga ba ang naging motivation niya noon at goal para sa hinaharap matapos makasama sa hanay ng Gilas dito sa World Cup? Ito po ang sinabi niya sa report pa rin po ng Spin. Last FIBA Asia Championship, nakata ko dyan, kaya naging motivation ko yun para pagbutihin pa yung sarili ko. Kung anong ibinibigay, igagrab lang natin. Kahit anong ibigay na minutes, tatanggapin ko. Kasi alam ko nakikita ng coaches at alam ko may lapses din naman ako Iba talaga yung attitude ni Renz, no? Siya yung tipo talaga ng player na willing maghintay ng kanyang tamang panahon. Yung lapses, normal naman yun sa lahat ng player, di ba? Depende na lang siguro kung paano niya susolusyonan yun sa mga susunod na bakbakan. At base sa nakita natin kagabi, isa si Renz Abando sa magiging future ng Gilas Pilipinas. Sa naging performance ni Renz Abando versus Italy, ano ang naging pahayag dito ni Coach Chot Reyes? Puntahan po natin ang sinabi ni Coach Chot Reyes sa report ng One Sports. Sabi niya, sa simula pa lang, nakausap ko na sila ni CJ Perez tungkol sa pagiging off the bench nila pero magkakaroon pa rin ng impact sa laro. Sa pangkalahatan, wala akong masabi sa performance ni Renz Abando. So halata naman talaga na nasiyahan si Coach Chot Reyes kasi binalik niya si Renz Abando sa loob di ba? Nakita niya siguro kasi na effective. Yung hustle andon, yung bilis, opensa at depensa, maaasahan siya dun no? Grabe yung supalpal niya kagabi Iba yun kasi hindi naman siya katangkaran talaga. Hindi siya ganun kataas. 6'2" lang siya, di ba? Pero kung lumipad, kakaiba. Grabe Nakasupalpal pa talaga Matapos po kay Renz Abando, siguro mas maganda silipin po natin ang mga naging pahayag ni Coach Chot Reyes matapos po yung bakbakan. Dahil 0-3 na po tayo ngayon, ano na ang masasabi dito ni Coach Chot Reyes? Ito po ang sinabi niya sa report ng The Manila Times. Maraming factors ang involved sa 0-3 record ng Gilas Pilipinas sa Group A. Nung unang laro, na-foul out si Jordan Clarkson. Malaking factor yon. Kung hindi siya nag-foul out, baka iba yun nangyari. Actually, yung role talaga ni Coach Chot Reyes yung pinakamahirap sa lahat Kasi siya yung manibela, siya rin yung gasolina. Gasolina kasi siya yung magsusupply ng tao sa loob. Kung sino yung pwede niyang ilagay po dyan, di ba? At kapag nagkamali siya dyan, sa kanya lahat ang sisi. At yun ang nangyayari sa ngayon. Siya yung nasisisi, di ba? So ayun, na-foul out nga si JC at nakita naman natin na nagbago talaga nung mawala siya doon. Yung laro versus Italy, kinatay ang Gilas sa 3-point area. Paano niya ikukumpara to sa laro ng Gilas versus Angola? Silipin po natin ang sinabi ni Coach Chot Reyes dito sa Manila Times. Sa huling laro versus Angola, hindi kami makascore. Ngayon naman, nakaharap namin ang kupunan na naipasok yung lahat ng kanilang tira. Yan ang basketball. Iba-iba bawat laro. Well, actually, napulbos talaga ang Gilas sa tindi ng tres na ibinato ng Italy. At yung rotation ng bola, grabe ang bilis Hindi mo talaga kayang depensahan kasi hindi mo mahuhuli yung titira sa kanila. Sobrang bilis. At ang bilis ng ikot ng bola Yun ang sinasabi ni Coach Yeng na iba yung European style. Hindi mo pwedeng iwan ng kalaban kasi kahit sino sa kanila, kayang bumato ng tres. Shooter po lahat talaga sila, di ba? At bunga ng pagkatalo ng Gilas sa Italy, ano na ngayon ang pag-asa para sa Olympics?
Ito po sinabi dyan ni Dedin Quinito Henson sa kanyang official Twitter account. Lalabanan ng Gilas ang China at South Sudan sa classification at hindi tiyak sa Olympic slot na may sweep dahil meron na ngayong isang panalo ang Japan. Ang talunin ng China at South Sudan, medyo mabigat po yan. Hindi pa tapos ang kompetisyon, hindi pa rin natin mapapalitan ng coach o players, kaya suportahan na lang po natin ang koponan. Big word talaga yung suportahan kasi marami ang disappointed pero yun ang dapat gawin. Mas mahirap sa players at maging sa coach na rin kung patuloy ang bashing lalo na ngayon at lalaban pa sila sa China at sa South Sudan. So siguro tama yung sinasabi doon ni Dedin Quinito Henson, suportahan na lang natin ano man ang maging resulta po niyan, ano man ang kalagayan po natin sa ngayon. Ano ang pakaramdam ngayon ni Dedin Quinito Henson matapos magtala ng 0-3 ang Gilas? Ito po ang sinabi niya sa kanyang official Twitter account. Lahat tayo nabigo at nalulungkot pero may dalawa pa pong laruan na dapat laruin. Malamang na mauwi tayo sa 0-5. Pagkatapos, hayaan natin magpasya kung ano gagawin sa ating kuponan para dito sa Asian Games. Yan po yung pahayag ni Dedin Quinito Henson. No? Pero guys, tignan din natin si Lip Matthew. Tinatanong niya dito si Dedin. Sabi niya, don't tell me Dedin na siya pa rin ang magiging coach natin sa Asian Games. Ang sagot po ni Dedin Quinito Henson is, I think everyone agrees it is time to change. So yun po yung pahayag ni Dedin Quinito Henson na base po sa kanya, parang sinasabi niya na oras na para palitan. Well, depende po yan kung ano po talaga ang gagawin ng SBP o ang pamunuan ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.